Isinailalim na sa masusing pagsusuri ang mga sinelyuhang service firearms ng mga pulis. Ito upang matiyak na hindi nagpaputok ng baril ang mga pulis bilang pagsalubong sa bagong taon. Samantala, inimbestigahan din ng QCPD ang mga pulis na nakuna ng video habang nag-aagawan sa mga kumpiskadong paputok. Si Alvin Baltazar nag-uulat. Matapos pansamantalang busala ng service firearm ng mga polis nitong nagdaang Sabado upang matiyak na hindi magagamit sa indiscriminate firing, isa-isang sumailalim sa inspeksyon ng mga sinelyuhang baril ng mga taga-QCPD. Sa mga siniyasat na elemento ng QC District Public Safety Battalion, walang napatunayang nagpaputok sa mga ito nung bisperas ng bagong taon, habang tuloy-tuloy naman ang pag-iinspeksyon sa iba pang unit ng Quezon City Police upang madetermina kung tampered na ang masking tape na ginawang pangselyo sa kanilang service firearm. Matitrace natin ito kasi meron itong mga countersigns na pagka tinanggal yung tape, pinalitan, wala yung countersign, authorized countersign, malalaman natin na pinalitan yung tape. So mag-i-explain dito yung tao. Sa 40 kaso ng indiscriminate firing na naitala, 3 sa mga ito ay nangyari sa Quezon City na kung saan isa sa na-record na insidente ay mabilis namang naaksyonan. Pero ayon kay Pagdilaw, bigat na naging resulta ng isang kaso kung anong kaparusahan ang maaaring ipataw dito, gayon kung indiscriminate firing lang per se ang paglabag, 2 buwan hanggang 6 na buwang pagkakakulong lang ang hatol dito. Meron po siyang penalty na ranging from 2 months to 6 months. Opo. Yun po yun. At saka yung illegal possession of firearms kung hindi po siya naka-lisensya. Samantala, nasa jurisdiksyon na ng NCR Police Office ang desisyon sa kung ano ang magiging kapalaran ng mga kabaro nilang mga polis na nahuli sa video camera na umunoy nagkakanya-kanyang kuha ng mga kumpiskadong paputok na una nang ipinresenta sa media. Sa ngayon ay nasa estado pa lamang umano ang QCPD sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga polis na nahuli sa video at sa katunayan, wala pa nga silang kopya ng kontrobersyal na kuha. We cannot identify yet dahil wala pa yung video. So we can kailangan ma-take hold muna natin ng video to name names yung kung sino yung mga. Para sa Telebisyon ng Bayan, Tosar.